ang bigat ng ballpen sa nanginginig niyang kamay. Parang hindi ito isang simpleng panulat, kundi isang martilyo na ipupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Ang kabaong kung saan ililibing niya ang lahat ng kanyang pangarap. Pirmahan mo na. Ang boses ng lalaking nasa harapan niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng malawak na opisina. Si Marco De Villa, CEO, bilyonaryo, at ngayon, ang magiging asawa niya sa papel. Hindi man lang siya nito tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakatuon sa mamahaling relos sa kanyang pulso, na para bang ang bawat segundo na nasasayang ni Bella ay katumbas ng milyones na pagkalugi. The contract is straightforward, Miss Reyes. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay tila patalim. You will live in my house. You will act as a mother to my children in public. In exchange, your father's debt is cleared and he will not spend a single day in jail. Huminga ng malalim si Bella. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Para sa'yo to, tatay. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama kanina sa labas ng opisina ng abogado. Ang pagluhod, ang pag-iyak, ang mukha ng isang lalaking nawalan na ng lahat ng pag-asa. Iyon ang imaheng nagbigay sa kanya ng lakas. There is one more thing, dagdag ni Marco. At sa wakas, itinaas nito ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito'y madilim, walang emosyon, parang dalawang itim na balon na walang katapusan. Let's be clear. You are not my wife. You are a solution to a problem. Nothing more. Tumango si Bella. Hindi na niya kayang magsalita. Dahan-dahan, itinuon niya ang dulo ng ballpen sa papel. Sa espasyong may nakasulat na pangalan niya, Isabella Reyes. Sa isang mabilis at desperadong galaw, ipinirma niya ang kanyang kalayaan. Tapos na. Agad na kinuha ni Marco ang kontrata mula sa mesa. Walang pasasalamat, walang kahit anong salita. Tumayo ito at naglakad patungo sa pinto. Let's go. My children are waiting. Ang biyahe patungo sa Valle Verde Heights ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Nakatingin lang si Bella sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan. Pinagmamasdan ng mga gusali at mga taong mabilis na dumaraan. Mga taong malalaya. Hindi tulad niya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate, bumukas ito na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Ang mansyon ng mga De Villa ay malaki, moderno at napakaganda. Pero wala itong buhay. Para itong isang museo na puno ng mamahaling bagay pero walang init, walang kaluluwa. Pagpasok nila sa loob, isang babae ang sumalubong sa kanila. Perpekto ang ayos ng buhok, suot ang isang eleganteng bestida. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. So you're Isabella, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pangungutya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang murang gamit na nabili online. I'm Veronica, Marco's sister. Kaya kinagagalak kitang makilala. Ma'am, nautal na sagot ni Bella. Hindi sumagot si Veronica. Ang tingin nito ay lumipat sa itaas ng grandiyosong hagdanan. Sumunod ang mga mata ni Bella. At doon, nakita niya sila. 4 na bata. Nakatayo, magkakatabi, na parang mga mumunting sundalo. Ang panganay na lalaki, marahil ay nasa 14 anyos, ay matalim ang tingin sa kanya, puno ng galit. Ang batang babae sa tabi nito, mga 10 taon, ay tahimik lang na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay matalino at mapanuri. Ang isa pang batang lalaki ay nagtatago sa likod ng kanyang kapatid na babae, sumisilip na may halong takot at pag-usisa. At ang pinakabunso, isang maliit na batang babae, ay mahigpit ang kapit sa laylayan ng damit ng kanyang kuya. Ang mukha ay nakasubsob dito. Walang gumagalaw, walang nagsasalita.
Tanging ang marahang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sinubukan ni Bella na ngumiti. Isang maliit, alanganing ngiti. "Hello," sabi niya sa mahinang boses. Ang panganay na lalaki, si Leo, ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay parang kay Marco, malamig at walang kabuhay-buhay. "Hindi ka namin kailangan dito," sabi nito. Ang bawat salita ay mabigat at malinaw. Gumuho ang mundo ni Bella. Bumuntong hininga si Marco na tila naiinip. "Veronica, ipakita mo sa kanya ang kwarto niya." Utos nito bago tumalikod at pumasok sa isang pinto na mukhang opisina. Isinasara ang pinto sa likuran niya at isinasara rin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Bella. Ngumiti muli si Veronica, isang ngiting mas nakakatakot kaysa sa isang banta. "This way," sabi nito. Sinundan siya ni Bella paakyat sa hagdanan. Ramdam ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Hindi siya dinala ni Veronica sa isa sa mga malalaking silid sa main hallway. Sa halip, lumiko sila sa isang mas maliit na pasilyo, patungo sa likod ng bahay. Huminto sila sa harap ng isang simpleng pinto. Binuksan ito ni Veronica. Ang silid ay maliit at simple. May isang kama, isang maliit na aparador. Ito ang kwarto ng isang katulong. May kinuha si Veronica mula sa loob ng aparador. Isang set ng uniforme, isang simple, kulay abo na uniforme ng kasambahay. Inihagis niya ito kay Bella. "Ito ang nararapat sa'yo," sabi ni Veronica. Isang matamis at nakakalasong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Magsimula ka na sa paglilinis." Nakatayo si Bella sa gitna ng maliit na silid. Hawak ang kulay abong uniforme. Ang tela ay magaspang sa kanyang palad. Ito ang simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi niya pinili, pero kailangang panindigan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang hinubad ang kanyang simpleng bestida. Nadala pa niya mula sa Lucena. Habang isinusuot niya ang uniforme, pakiramdam niya ay isinusuot niya ang isang mabigat na kadena. Hindi na siya si Isabela Reyes, ang nurse na may mga pangarap. Ngayon, siya na lang si Bella, ang bayad utang. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya si Veronica sa pasilyo. Nakapamaywang, tila isang reyna na nag-i-inspeksyon sa kanyang alipin. "Good, mukha ka ng kabilang dito," sabi nito na may mapanuyang ngiti. "Ang sala ang uunahin mo. Siguraduhin mong kumikinang ang sahig." Ayaw ni Marco ng anumang dumi. Walang imik na tumango si Bella at bumaba ng hagdan. Nagsimula ang kanyang araw na parang isang walang katapusang pagsubok. Ang unang hamon ay ang sahig ng sala. Malawak ito at gawa sa mamahaling marmol. Bawat kuskos niya ng basahan ay katumbas ng isang butil ng pawis. Nang sa wakas ay natapos siya, kumikinang ito na parang salamin. Napangiti siya ng bahagya sa kanyang nagawa. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na nabura. "Oops!" Isang boses bata ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga batang lalaki, si Gabby, na may hawak na basong walang laman. Sa kumikinang na sahig, isang malaking mantsa ng kulay kahel na juice ang nakakalat. "Sorry po," sabi ng bata. Ngunit ang mga mata nito ay nangaasar. Sa likuran, sa may pintuan ng kusina, nakita ni Bella si Veronica na nakangisi. Hindi nagsalita si Bella. Kumuha siya ulit ng basahan at nagsimulang maglinis muli. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa inis. Ang sumunod na pagsubok ay dumating bago mananghalian. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagmamadali siyang umakyat at natagpuan ang bunsong si Leah na humahagulgol sa kanyang silid. "Anong nangyari?" tanong niya habang lumalapit. "Nawawala si Barnaby." Sigaw ng bata, tinutukoy ang paborito nitong teddy bear. Pumasok sa silid ang mas matandang kapatid nitong babae, si Sofia. Tahimik itong lumapit kay Leah at itinuro si Bella. "Nakita ko po siya kanina. Pumasok siya dito," mahinang sabi ni Sofia. Ang boses ay walang emosyon,
pero sapat na para maging isang akusasyon. Baka siya po ang kumuha. Hindi totoo yan. Mahinahong sagot ni Bella, nakatingin sa umiiyak na si Leah. Hindi ko gagawin yon. Magnanakaw. Sigaw ni Leah sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Bella. Sa halip na makipagtalo, pinalampas na lang niya. Ang mahalaga ay mapatahan si Leah. Hinanap niya ang buong silid at sa ilalim ng kama, nakita niya ang teddy bear na halatang sinadyang itago. Inabot niya ito kay Leah, pero imbis na magpasalamat, hinablot lang ito ng bata at niyakap ng mahigpit habang masama pa rin ang tingin sa kanya. Si Sofia ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Round 2 goes to us." Pagdating ng tanghalian, nagpasya si Bella na subukang makuha ang loob nila sa ibang paraan. Nagluto siya ng paborito niyang ulam, sinigang na baboy na may dagdag na gabi para lumapot ang sabaw, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang amoy nito ay nagpaalala sa kanya ng kanilang munting bahay sa Lucena. Inihain niya ang pagkain sa malaking mesa. Dumating ang mga bata kasama si Veronica. "Ano yan?" tanong ng panganay na si Leo. Nakakunot ang noo habang tinitingnan ang sinigang. "Sinigang, masarap yan. Subukan mo." Magiliw na alok ni Bella. Kumuha ng kutsara si Leo, humigop ng kaunting sabaw, at bigla itong ibinuga pabalik sa mangkok. "Yak! Ang asim!" reklamo nito. Tumingin ito kay Bella nang may pagkasuklam. "Amoy mahirap ang luto mo." Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na niya kaya. Tumayo siya at naglakad palayo sa hapagkainan. Hindi na pinansin ang mahinang pagtawa ni Veronica. Hapon na nang maglakas loob siyang katukin ang pinto ng opisina ni Marco. Kailangan niyang kausapin ito. Kailangan niyang ipaalam dito ang ginagawa ng mga anak nito. "Pasok," malamig na sabi ng boses mula sa loob. Naabutan niya si Marco na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. "Sir Marco," panimula niya, pinipilit na maging kalmado. "Gusto ko lang po sanang kausapin kayo tungkol sa mga bata." "What about them?" tanong nito. Ang mga mata ay nasa papel pa rin. Hindi po maganda ang pakikitungo nila sa akin. "Kanina po." Pinutol siya ni Marco. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at ang lamig sa mga mata nito ay sapat na para palamigin ang buong silid. "That's your job, not mine," sabi nito. Ang boses ay matigas at walang pakialam. "You were brought here to manage them, so manage them. Don't come crying to me about it." Pagkasabi niyon, ibinalik nito ang atensyon sa kanyang mga papeles. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Tumalikod si Bella at lumabas ng opisina. Ang puso niya ay durog na durog. Ngayon, sigurado na siya. Nag-iisa siya sa impyernong ito. Gabi na. Pagod na pagod ang katawan at kaluluwa ni Bella. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, nakatingin sa kisame. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga. Ang buong mansyon ay tahimik na. Nang bigla, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang ubo. Hindi isang ordinaryong ubo. Ito ay isang marahas na pag-ubo. Mahina, ngunit desperado. Isang tunog ng isang taong nahihirapang huminga. Agad na napabalikwas si Bella. Bilang isang nurse, alam niya ang tunog na yon. Tunog iyon ng panganib. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kanyang silid, sinundan ng tunog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo kung saan naroroon ang mga silid ng mga bata. Ang bahay na kanina lang ay parang isang malawak na kulungan ay naging isang madilim na labirinto. Sa bawat hakbang niya, palakas ng palakas ang tunog ng ubo, nahihirapan, nauubusan ng hangin. Huminto siya sa tapat ng isang pintong bahagyang nakabukas. Ang silid ni Leah. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan
sa labas ng bintana. Ngunit sapat na yon para makita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa kama si Leah. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig. Ang dibdib ng bata ay mabilis na tumataas baba. Bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. May kasamang mahinang sipol ang bawat pag-ubo niya. Isang tunog na alam ni Bella. Ito ay tunog ng daanan ng hangin na nagsasara. Pero ang nagpakilabot sa kanya ay ang mukha ng bata. Sa malamlam na liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang unti-unting pagbabago ng kulay ng mga labi nito. Mula sa maputlang kulay rosas, ito ay nagiging kulay ube. Nangangatog ang buong katawan ni Leah, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot, nakatingin sa kawalan, na para bang hindi na nito nakikita ang anumang nasa paligid. Nawala ang lahat ng sakit ng loob na naramdaman ni Bella buong araw. Ang mga masasakit na salita, ang mga pambabaliwala, ang pang-aapi, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang instinct ng isang nurse na nakakita ng isang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Hindi siya ang asawa sa papel. Hindi siya ang katulong. Sa sandaling iyon, siya ay isang tagapagligtas. Leah! Mahinahon, ngunit mabilis niyang sabi, lumalapit sa kama. Hindi lumingon ang bata. Ang atensyon nito ay nakatuon lamang sa pagkuha ng susunod na hininga. Nakita ni Bella ang panik sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisimula ng cyanosis. Kailangan niyang kumilos. Ngayon din, tumakbo siya palapit dito. Hinawakan niya ang maliliit at nanlalamig na mga balikat nito. Ang mukha ni Leah ay nagsisimula ng mangitim. Leah, makinig ka sa akin. Ang boses ni Bella ay lumabas na kalmado at matatag, taliwas sa nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. Ang training niya bilang nurse, ang kumontrol sa kanyang katawan. Walang puwang para sa takot. Mabilis niyang inalalaya ng bata na umupo ng tuwid at bahagyang sumandal pasulong. Gawin mo to, Leah. Hinga ng malalim. Dahan-dahan lang. Utos niya, habang marahan niyang hinihimas ang likod ng bata sa paikot na galaw para matulungan itong pakalmahin ang mga kalamnan sa dibdib. Ang isip niya ay tumatakbo. May hika ba siya? Allergic reaction? O komplikasyon sa sakit sa puso na nabanggit sa kontrata? Ano man ito, isa lang ang sigurado. Kailangan ng bata ng hangin. Huminga ka, Leah. Huminga ka para sa akin. Bulong niya. Ang boses niya ay malumanay na parang isang panalangin. Gayahin mo ako. Hinga. Tapos labas. Sinubukan ng bata. Ngunit ang bawat paghinga nito ay isang bigong pag-agaw sa hangin na hindi nito makuha. Ang pangingitim ng mga labi nito ay mas lalong tumindi. Tumingin si Bella sa paligid. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya si Marco. Ngunit ang takot na baka mas palalain ng sigawan ang sitwasyon ay pumigil sa kanya. Okay, Leah, makinig ka ulit. Sabi niya, hinawakan ang maliliit na kamay ng bata. Nanlalamig ang mga ito. Gagaling ka. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang yon. Paulit-ulit siyang nagpakita ng tamang paghinga. At dahan-dahan na parang isang himala, nagsimulang magbago ang lahat. Ang marahas na pag-ubo ay naging mas mahina. Ang sumisipol na tunog sa dibdib ng bata ay nagsimulang humupa. At ang kulay ubing mga labi nito ay unti-unting bumalik sa pagiging maputla. Nang sa wakas, ay nakahinga na si Leah ng medyo normal. Ang katawan nito ay bumagsak sa pagod. Napahagulgol ito, hindi dahil sa hirap sa paghinga, kundi dahil sa takot na dinanas. Walang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Bella. Ikinulong niya ang munting katawan sa kanyang mga bisig. Hinayaan ang bata na umiyak sa kanyang balikat. Shh! Tapos na. Ligtas ka na. Bulong ni Bella. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Ang alam lang niya, naramdaman niyang kumapit ng mahigpit ang maliliit na braso ni Leah sa kanyang leeg.
At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa bahay na yon, naramdaman niyang may silbi siya. Nang tuluyan ng mapagod sa pag-iyak si Leah, humiga ito sa kama. Ngunit kahit sa pagod, hindi nito binitawan ang kamay ni Bella. Mahigpit ang kapit nito na para bang takot na kapag bumitaw ito, babalik ang halimaw na halos kumuha sa kanyang hininga. Tiningnan ni Bella ang bata. Ang mahahabang pilik mata nito ay basa pa sa luha. Ang mukha nito ay payapang-payapa na. Alam niyang dapat na siyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit paano niya iiwan ang batang ito na nakakapit sa kanya na parang siya ang sagwan nito sa gitna ng karagatan? Umupo siya sa silya sa tabi ng kama, hinayaan ang kanyang kamay na manatiling hawak ni Nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kabila ng magaspang na uniforme at ng matigas na upuan, dinalaw siya ng antok. Nagising si Bella sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang leeg ay nananakit mula sa pagkakaupo buong gabi. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang isang maliit na kamay na mahigpit pa ring nakahawak sa kanya. Napatingin siya kay Leah. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang paghinga nito ay malalim at regular na. Wala nang bakas ng panganib. Maingat na inalis ni Bella ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng bata. Tumayo siya, inayos ang kumot ni Leah at tahimik na lumabas ng silid. Sa labas ng pinto, isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Marco. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Nakasuot ito ng formal na damit pang trabaho, ngunit ang buhok nito ay bahagyang magulo. Gaano na kaya ito katagal doon? Nagkatitigan sila. Ang katahimikan ay mabigat. Walang sinabi si Marco. Hindi ito nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi ito nagpasalamat. Tinitigan lang siya nito. Ang mukha ay hindi mabasa. May kung anong emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Bella dati. Pagkalito? Pagtataka? O baka guni-guni niya lang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at naglakad palayo. Papunta sa kanyang opisina na para bang walang nangyari. Napabuntong hininga si Bella. Huwag kang umasa, Bella. Tandaan mo kung bakit ka nandito. Bumaba siya para maghanda ng almusal. Nang papasok na siya sa kusina, narinig niya ang isang munting boses. Ate Bella? Napalingon siya. Si Gabby, ang batang lalaking nagtapon ng juice kahapon, ay nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng pag-usisa. Bakit po? Mahinahong tanong ni Bella. Paano? Paano mo po nalaman kung anong gagawin kay Leah kagabi? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. Nurse kasi ako. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ng bata. Kaya mo pong magpagaling ng mga may sakit? Tumango si Bella. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Bago pa man makapagsalita muli si Gabby, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Gabby, pumasok ka na sa silid kainan. At ikaw, sabi ni Veronica. Ang tingin ay lumipat kay Bella. Maghanda ka na ng almusal. Nakita ni Bella kung paano dumaan si Veronica sa sala. Nakita niya ang pagtigil nito nang makita ang eksena sa loob ng silid-aralan. Doon, sa isang maliit na mesa, nakaupo si Leah, gising na, habang binabasahan siya ni Bella ng isang libro ng mga kwentong pambata. Katabi nila si Gabby, tahimik na nakikinig. Ang itsura ng tatlong bata na magkakasama, payapa at panatag sa piling ni Bella, ay isang imaheng hindi matanggap ni Veronica. Ang nangiti sa mukha ni Leah, ang paghanga sa mga mata ni Gabby, lahat ng yon ay dapat para sa kanya. Ang inggit ay gumapang sa puso ni Veronica na parang lason. Kailangan niyang itigil ito. Kailangan niyang ipaalala kay Bella kung sino lang siya sa bahay na yon. Mamayang hapon, tinawag ni Marco si Bella sa kanyang opisina. Inaasahan na ni Bella ang galit nito
dahil sa pagsuway niya sa utos na huwag lumapit sa mga bata. Inihanda na niya ang sarili para sa mga masasakit na salita. Ngunit hindi yun ang nangyari. Umupo ka, sabi ni Marco. Ang boses ay formal. Umupo si Bella sa silyang nasa tapat ng mesa nito. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip, may inilapag ito sa mesa at itinulak palapit sa kanya. Isang papel. Kinuha ito ni Bella. Isa itong listahan. Isang listahan ng mga bagong patakaran. Rule na 1, bawal pumasok sa silid ng mga bata nang walang pahintulot. Rule na 2, bawal kausapin ang mga bata tungkol sa mga personal na bagay. Rule No. 3, bawal magluto ng pagkain na wala sa lingguhang meal plan. Habang binabasa ni Bella ang bawat salita, naramdaman niya ang unti-unting panunumbalik ng bigat sa kanyang dibdib. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Tinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tumingin kay Marco. Naghahanap ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang mga mata ni Marco ay muling naging malamig na parang yelo. Wala nang bakas ng anumang emosyon na nakita niya kanina. Tandaan mo ang mga yan, sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pero si Lia kagabi. Nagsimulang mga tuwiran si Bella. Ang boses ay nanginginig. Kagabi ay isang emergency. Putol ni Marco. Hindi na mauulit yon. Malinaw? Huminga ng malalim si Bella. Ang huling patakaran sa listahan, ang pinakamasakit sa lahat. Rule No. 10. Bawal lumapit sa mga bata nang walang pahintulot ko. Tumingin siya kay Marco. Ang puso niya ay puno ng sakit at pagkadismaya. Hindi ito pasasalamat. Isa itong parusa. Isang pader na muling itinayo sa pagitan niya at ng mga batang unti-unti na niyang nararamdaman na mahalaga sa kanya. Tumango siya. Wala na siyang lakas para magsalita. Nakatayo si Marco sa bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na hardin, pero hindi ang mga mamahaling halaman ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang imahe ni Bella kagabi, ang paraan ng paghawak nito kay Lia, ang kalmadong boses nito sa gitna ng panganib, ang pag-upo nito sa tabi ng kama buong gabi. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Pag-aalala, iyon ang salita. Isang salitang hindi na niya naramdaman para sa kahit sino maliban sa kanyang mga anak. Mula nang mamatay si Lara, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi maaari. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ang mga emosyon ay kahinaan at sa mundong ginagalawan niya, ang kahinaan ay ginagamit laban sa iyo. Ang listahan ng mga patakaran na ibinigay niya kay Bella kanina, iyon ang kanyang depensa. Isang pader na itinayo niya hindi lang para kay Bella, kundi para sa sarili niya. Isang paraan para sabihin sa sarili, kontrolado ko ang sitwasyon, isa lang siyang empleyado. Pero bakit pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya sa sarili niya? Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Veronica, may dalang tablet. Marco, may gusto lang akong ipakita sa'yo, sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may kakaibang tono. I was just browsing online, and look what I found. Inilapit nito ang tablet sa kanya. Isang article mula sa isang gossip blog. Ang headline, From Rags to Riches, The New Modus of Gold Diggers. Ipinakita sa artikulo ang mga kwento ng mga babaeng nagpakasal sa mayayamang byudo at sa huli ay inagaw ang lahat ng yaman. Nakakatakot ang panahon ngayon, di ba? Sabi ni Veronica, umarte na parang nag-aalala. Kailangan mo talagang maging maingat kung sino ang pinapapasok mo sa bahay mo, lalo na sa buhay ng mga bata. Hindi umimik si Marco, ngunit ang mga salita ni Veronica ay tumagos sa kanyang isipan na parang mga buto ng pagdududa na itinatanim sa isang matabang lupa. Tiningnan niya si Bella mula sa bintana. Nagdidilig ito ng mga halaman. Simple, tahimik,
Mukhang inosente, pero ganoon din naman silang lahat sa simula, hindi ba? Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Kinabukasan, naging mas alerto si Marco sa bawat kilos ni Bella. Napansin niya kung paano ito ngumingiti kay Leah. Napansin niya kung paano nito sinusubukang kausapin si Sofia. At napansin niya kung paano ito umiiwas sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Veronica mula sa silid ni Leo. "Ang mami mo," sabi ni Veronica sa malungkot na tono. "Mahal na mahal ka niya, Leo. Siya lang ang nag-iisang babae na tunay na magmamahal sa inyo. Huwag mong hahayaan na may pumalit sa kanya sa puso ninyo." Narinig ni Marco ang pagsinghot ni Leo. "Nakikita ko kung paano ka tinitingnan ng babaeng yan," dagdag pa ni Veronica. "Gusto niyang burahin ang alaala ng mami mo. Gusto niyang siya na ang maging bagong reyna dito." Tumigil si Marco sa labas ng pinto. Ang puso niya ay biglang bumigat. Alam niyang mali na pinakikinggan niya ito, pero hindi niya mapigilang hindi magpatuloy. "Huwag kang mag-alala, Leo," bulong ni Veronica. "Hindi ako papayag. Nandito lang si tita para protektahan kayo." Kinagabihan, nagkaroon ng isang insidente. Nasa sala ang buong pamilya. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid, nakatayo ang isang larawan sa isang silver na frame. Ito ang paboritong larawan ni Marco, ang huling larawan nilang mag-asawa kasama si Lara. Bago ito maaksidente, nag-aayos si Bella ng mga unan sa sofa, hindi kalayuan sa mesa. Bigla, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Napalingon silang lahat. Sa sahig, basag ang frame. Ang larawan ni Lara ay nayupi sa isang sulok at sa tabi nito ay si Leo. Ang mukha ay puno ng galit. Nakaturo kay Bella. "Siya ang may kasalanan," sigaw ni Leo. Ang boses ay nanginginig. "Nakita ko." Itinulak niya. Bilahat ng mata ay napunta kay Bella. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Hindi ko ginawa yon," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Sinungaling," sigaw ni Leo. Humarap si Marco kay Bella. Ang pagdududang itinanim ni Veronica, ang galit sa sigaw ni Leo, at ang sarili niyang takot, lahat ay nagsama-sama. Ang nakita niya sa harapan niya ay hindi isang babaeng inosente, kundi isang babaeng nagbabanta sa alaala ng kanyang asawa. "Hindi ka ba magsosorry?" tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Pero wala po akong kasalanan," pakiusap ni Bella. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ako nakikipag-usap sa sinungaling," sabi ni Marco. Ang galit ay kumukulo na sa loob niya. Itinuro niya ang mga bubog sa sahig. "Pulutin mo yan." "Sir Marco, pulutin mo." Ulit niya, mas malakas ngayon. "Gamit ang mga kamay mo." Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ni Bella, ngunit hindi nito natinag ang galit niya. Yumuko si Bella, ang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahan niyang sinimulang pulutin ang matatalim na piraso ng bubog. Bawat piraso ay isang parusa. Bawat piraso ay isang paalala kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa kanyang daliri. Isang butil ng dugo ang pumatak sa puting marmol. Napatingin si Marco sa dugo. Isang maliit pulang patak. At sa isang saglit, ang galit niya ay biglang naglaho. Napalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Pero huli na ang lahat. Mabilis siyang tumalikod. Hindi kayang tingnan ang ginawa niya. Iniwan niya si Bella doon. Mag-isang pinupulot ang mga basag na piraso. Hindi lang ng larawan, kundi pati na rin ng anumang paggalang na maaaring namumuo sa pagitan nila. Tumakbo si Bella. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makalayo sa mga matang mapanghusga, sa mga salitang tumutusok, sa sakit na dulot ng bubog, sa kanyang daliri, at sa bigat sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likod ng mansyon, sa pinakadulong bahagi ng malawak na hardin.
May isang maliit na gazebo doon na papaligiran ng gumagapang na mga baging ng rosas. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, umupo siya sa isang malamig na bangkong bato at sa wakas ay hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos. Hindi para sa sugat sa kanyang kamay ang kanyang pag-iyak. Umiiyak siya para sa kawalan ng katarungan. Umiiyak siya dahil sa pakiramdam na wala siyang kakampi sa buong mundo. Hawak niya ang kanyang kamay, tinitingnan ang maliit na hiwa kung saan patuloy na umaagos ang dugo. Hinayaan lang niya na para bang ang pagdaloy ng dugo palabas ay makakatulong para mabawasan ang sakit sa loob. Ilang minuto siyang naroon, mag-isa sa kanyang kalungkutan, nang isang anino ang tumabon sa kanya. Inangat niya ang kanyang luhaang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Sofia. Ang tahimik, laging nagmamasid na si Sofia. Walang emosyon ang mukha ng bata, gaya ng dati. Ngunit sa kanyang mga kamay, may hawak itong isang maliit na puting kahon. Ang first aid kit ng bahay. Hindi nagsalita si Sofia. Dahan-dahan itong lumapit, ipinatong ang first aid kit sa bangko sa tabi ni Bella. At pagkatapos ay mabilis na tumalikod at tumakbo pabalik sa mansyon na parang isang takot na usa. Naiwan si Bella na nakatingin sa puting kahon. Isang simpleng gesture, ngunit para sa kanya, sa mga sandaling iyon ay isang malaking bagay. Isang patak ng kabaitan sa isang dagat ng kalupitan. Binuksan niya ang kit. Kumuha siya ng bulak at alkohol at sinimulan niyang linisin ang kanyang sugat. Ang hapdi ng alkohol ay nagpagising sa kanya. Ibinalik siya sa kasalukuyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang band-aid at maingat na inilagay ito sa kanyang daliri. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nakita ni Marco ang lahat. Nakita niya ang pagtakbo ni Bella, nakita niya ang pag-iyak nito, at nakita niya ang tahimik na paglapit ni Sofia. Isang matinding kirot ng konsensya ang tumama sa kanya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagsisisi. Alam niyang hindi patas ang ginawa niya. Alam niyang hinusgahan niya si Bella nang walang sapat na basehan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at imbes na pakinggan, pinili niyang saktan ito. At si Sofia, ang anak niyang laging nasa isang sulok, laging tahimik, ay gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ipinakita nito ang kabutihang loob na dapat sana ay siya, bilang ama, ang nagpakita. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Bella na umiiyak sa hardin, mag-isa, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bandang hating gabi, bumaba siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig, umaasang mapapawi nito ang apoy ng guilt sa kanyang lalamunan. At doon, naabutan niya si Bella. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng mesa, nakatalikod sa pinto. Marahan itong inaalis ang band-aid sa kanyang daliri para palitan ng bago. Sa katahimikan ng gabi, ang simpleng eksenang yon ay nagmistulang isang sagradong ritual. Tumikhim si Marco, nagulat si Bella. Mabilis itong lumingon. Ang mga mata ay nanlaki sa takot, na parang isang ibon na nahuli sa bitag. Agad nitong sinubukang itago ang kanyang kamay. Sir Marco, nauutal niyang sabi. Hindi gumalaw si Marco mula sa pintuan. Kamusta ang sugat mo? Tanong niya. Ang boses niya ay lumabas na mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Okay lang po. Maliit lang naman. Mabilis na sagot ni Bella, ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Gusto ni Marco na mag-sorry. Ang dalawang salitang yon ay nasa dulo na ng kanyang dila. I'm sorry. Ngunit hindi ito lumabas. Ang pride niya, ang sanay niyang pagtatago sa likod ng pader ng pagiging malamig, ay pumigil sa kanya. Sa halip ibang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Taga saan ka sa Lucena? Nagulat si Bella sa tanong.
Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Sa may bandang Candelaria po, sir. Tumango si Marco. Naglakad siya palapit sa ref at kumuha ng tubig. Maganda raw doon. Opo, mahinang sagot ni Bella. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Tahimik po. Maraming puno. Sariwa ang hangin. Sa pagbanggit niya sa kanyang bayan, tila nagkaroon ng bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na ngayon lang nakita ni Marco. Sandali siyang hindi naging si Isabela Reyes, ang bayad utang. Siya ay naging si Bella, isang babaeng nangungulila sa kanyang tahanan. Bakit? Bakit po ninyo naitanong? Nag-aalangang tanong ni Bella. Nagkibit balikat si Marco. Wala lang. Ininom niya ang kanyang tubig. Nang matapos, inilagay niya ang baso sa lababo. Naghahanda na siyang umalis, pabalik sa kanyang lungga, nang may isang puwersang pumigil sa kanya. Lumingon siya pabalik kay Bella, na ngayon ay nakatingin sa kanyang kamay na may bagong band-aid. Bella, sabi niya. Napatingin ulit ito sa kanya. Nagulat na tinawag niya ito sa pangalan. Mag-iingat ka, sabi ni Marco. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumalikod at umalis. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Hindi niya kayang makita ang reaksyon sa mukha nito. Naiwan si Bella sa kusina. Tulala. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Isa ba yung babala? O isang bagay na iba? Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sa loob ng ilang saglit, sa gitna ng madilim at malamig na kusina, isang maliit at mainit na kislap ng pag-asa ang muling umusbong sa kanyang puso. Ang mga salitang, mag-iingat ka, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco buong umaga. Sinubukan niyang magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop, tinitigan ang mga numero sa spreadsheet, pero ang mga ito ay lumabo at naging imahe ng mukha ni Bella sa kusina kagabi. Ang pagtataka, ang bahagyang pag-asa, napahilamos siya sa kanyang mukha. Anong nangyayari sa akin? Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang babaeng dinala niya sa kanyang bahay para maging solusyon sa isang problema ay unti-unting nagiging isang tao. Isang taong may nararamdaman. Isang taong nasasaktan. At ang katotohanan yon ay kinatatakutan niya ng higit sa anupaman. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Veronica. Ang mukha nito ay seryoso, balisa. Isang itsurang bihirang makita ni Marco sa kanyang kapatid na laging masayahin. Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap? Umupo si Marco ng tuwid. What is it? May kailangan kang malaman. Pagpapatuloy ni Veronica, umiiwas ng tingin. Matagal ko na tong alam, pero ayaw ko sanang sabihin sa'yo para hindi na bumalik ang sakit. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang malaman ang totoo para sa proteksyon mo at ng mga bata. Ang bawat salita nito ay maingat na pinili, puno ng pag-aalala na nagtanim ng kaba sa dibdib ni Marco. May inilapag si Veronica sa kanyang mesa, isang luma, kulay kapeng folder. Pamilyar ito sa kanya, isa itong police file. Ano to? Tanong ni Marco, kahit na alam na niya. Tungkol yan sa aksidente. Ni Lara. Halos pabulong na, sabi ni Veronica. Parang may humaplos na malamig na kamay sa puso ni Marco. Ang araw na iyon, ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Bakit kailangan pa nitong buksan ang sugat na hindi pa kailanman naghilom? Dahan-dahan, kinuha niya ang folder. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay ang police report. Ang petsa sa itaas ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang mga salita ay malamig at opisyal. Vehicular accident, multiple injuries, at ang pinakamasakit sa lahat,
Deceased on arrival. Napapikit siya ng mariin. Lara. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Pinipilit ang sarili na tingnan ang mga detalyeng matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang uri ng sasakyan na bumangga sa kanila. Isang 10-wheeler truck. Ang sanhi. Reckless imprudence ng truck driver. At pagkatapos, nakita niya ang pangalan. Ang pangalan ng driver. Ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang asawa. Ang pangalan ng taong sumira sa kanyang buhay. Ang mga mata niya ay dumaan sa bawat letra. Driver, Lito Reyes. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanlamig ang buo niyang katawan at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Reyes. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Lito Reyes, hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya, ngunit ang pangalan ay malinaw. At ang apelyidong yon. Ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na linggo ay biglang nag-flashback sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ang pagpirma ni Bella sa kontrata, ang pag-uusap nila sa kusina. Taga saan ka sa Lucena? Ang mukha ng kanyang ama na umiiyak sa opisina ng abogado. Ang lahat ay konektado. Ang kabaitan, ang pag-aalaga kay Leah, ang mga ngiti, ang mga mata niyang tila inosente. Lahat ay isang kasinungalingan, isang malaki at karumal-dumal na kasinungalingan. Hindi siya isang solusyon sa problema. Isa siyang ahas. Isang ahas na dahan-dahang gumapang papasok sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, ang anak ng mismong taong pumatay sa kanyang asawa. Ang kaunting init na naramdaman niya sa kanyang puso ay biglang naging isang nagngangalit na apoy ng galit. Ang pagdududa ay naging pagkamuhi. Ang pagsisisi ay naging puot. Nakita mo na, Marco, mahinang sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng awa na parang langis na ibinuhos sa apoy. Kaya pala ganoon na lang ang pagpipilit ng tatay niya. Hindi lang yon para sa utang, para makapasok siya dito, para makuha ang lahat ng dapat ay sa inyo ni Lara. Isinara ni Marco ang folder nang may matinding puwersa. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na opisina. Tumayo siya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Wala siyang makita kundi pula. Pula ng galit. Pula ng pagkakanulo. Ang imahe ni Bella na umiiyak sa hardin ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, hindi awa ang naramdaman niya, kundi pagkasuklam. Mga luha ng buwaya. Ibinato niya ang folder sa mesa. Ang mga papel ay nagkalat. Ang mga alaala ay nawasak. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang pangalan na gusto niyang isigaw, gusto niyang durugin. Lumabas siya ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi niya pinansin ang tawag ni Veronica sa likuran niya. Nakatayo siya ngayon sa itaas ng hagdanan, nakatanaw sa sala sa ibaba. Nakita niya si Bella, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Payapa, mahinahon, isang perpektong pagkukunwari, isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng isang hayop na nasugatan at nagwawala. At pagkatapos ay sumigaw siya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking bahay, puno ng lahat ng sakit at galit na naipon sa kanyang puso. Bella! Halika dito, sinungaling! Ang sigaw ni Marco ay parang isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Nabitawan ni Bella ang isang puting rosas na hawak niya. Napalingon siya sa hagdanan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Nakita niya si Marco sa itaas. Nakatayo na parang isang galit na Diyos. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming hindi pa niya nakikita dati. Puot. Purong-purong puot. Umakyat ka dito. Utos nito. Ang bawat salita ay may diin. Nanginginig ang mga tuhod ni Bella habang umaakyat siya.
Ano na naman ang nagawa niya? Ano na namang kasalanan ang ibibintang sa kanya? Nang makarating siya sa itaas, hindi siya hinayaan ni Marco na magsalita. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso at kinaladkad siya papasok sa opisina. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, masakit. Walang anumang bahid ng pag-iingat na naramdaman niya sa kusina. Sa loob ng opisina, nandoon si Veronica, nakatayo sa isang sulok na may itsura ng isang nag-aalalang tagapanood. Sa sahig ay nagkalat ang mga papel mula sa isang folder. Itinulak siya ni Marco sa gitna ng silid. "Ano to?" tanong nito. Dinampot ang isang papel mula sa sahig at iwinasiwas sa harap ng kanyang mukha. "Kilala mo ba ang pangalang yan?" Napatingin si Bella sa papel. Isang police report. At ang pangalan, Lito Reyes, ang pangalan ng kanyang ama. "Ang tatay ko," bulong niya, ang isip ay naguguluhan. Bakit? Anong kinalaman niya dito? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Isang tawa na walang saya, puno ng sakit at pangungutya. Anong kinalaman niya? Magaling! Magaling kang umarte, Isabela. Sabihin mo sa akin, kasama ba yan sa plano ninyo? Ang magpanggap na inosente? "Piplano? Hindi ko po kayo maintindihan," sabi ni Bella. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat at niyugyug siya. "Ang tatay mo! Ang tatay mo ang pumatay sa asawa ko!" Sigaw nito, ang muka ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Naamoy ni Bella ang galit sa hininga nito. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Nabingi si Bella. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Hindi totoo yan," pilit niyang sinabi. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumalong sa kanyang mga mata. Mabuting tao ang tatay ko. Hindi niya kayang pumatay. Sinungaling. Inihagis ni Marco ang buong folder sa dibdib niya. Ang mga papel ay muling nagkalat sa kanyang paanan. Nandyan ang ebidensya. At ngayon, nandito ka sa pamamahay ko. Ang anak ng pumatay sa asawa ko ay natutulog sa ilalim ng aking bubong. Anong gusto ninyo? Ang ubusin ang lahat ng meron ako? Ito ba ang kabayaran sa buhay na kinuha ninyo? Nakita mo na, Marco? Isa siyang ahas. Sabat ni Veronica mula sa sulok. Ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Pinalaki siya sa kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Bella. Ang kanyang ama? Isang mamamatay tao? Hindi. Hindi niya matanggap. Pero ang galit sa mga mata ni Marco, ang mga papel sa sahig, ang lahat ay nagsasabing totoo. "Hindi ko alam," hagulgol niya, napaluhod sa sahig. "Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam." "Patawad?" Muling tumawa si Marco. "Mabubuhay ba ng patawad mo ang asawa ko? Maibabalik ba niya ng ina ng mga anak ko?" Hinila niya si Bella patayo. Ang pagkakahawak niya ay wala ng anumang pag-iingat. Kinaladkad niya ito palabas ng opisina, pababa ng hagdanan. Ang mga bata na naalarma ng sigawan ay lumabas mula sa kanilang mga silid. Nakita nila ang kanilang ama na galit at si Bella na umiiyak at nagmamakaawa. "Sir Marco, parang awa na yun na. Pakinggan niyo muna ako," pakiusap ni Bella. "Lumayas ka sa bahay ko," sigaw ni Marco habang papalapit sila sa pinto. "Kuya, anong nangyayari?" tanong ni Leo. "Pumasok kayo sa loob," sigaw ni Marco sa mga anak niya. Hindi sila nililingon. Si Leah ay nagsimula ng umiyak. Binuksan ni Marco ang pinto at itinulak si Bella palabas. Kasabay noon, bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Bumagsak si Bella sa basang semento. Tiningala niya si Marco. Ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. "Parang awa na niyo na. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, sa mga anak ko, kahit kailan," sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at pinal. "Para sa akin,
patay na kayong mag-ama. At pagkatapos, isinara nito ang pinto. Ang malakas na tunog ng pagsara ay ang huling tunog na narinig niya. Naiwan si Bella sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, nakaluhod, basang-basa, nilalamig. Ang tanging dala niya ay ang suot niyang uniforme. Tumingin siya sa malaking pinto na ngayon ay sarado na para sa kanya. Sa loob ng bintana, nakita niya ang anino ni Leah, nakatingin sa kanya, umiiyak. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay walang lakas. Ang sakit, ang pagkalito, ang bigat ng kasalanang hindi niya ginawa. Ang lahat ay bumagsak sa kanya. Ang ulan ay lumakas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang lamig ay gumapang sa buo niyang katawan. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Gumuho siya sa kalsada, walang malay. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tinatangay ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ang sakit na sumisira sa kanyang pagkatao. Tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ang mansyon ng mga De Villa ay payapa. Ito ang uri ng katahimikan na hinahanap-hanap ni Veronica. Walang bakas ng probinsyanang babae. Tanging ang mahinang patak na lamang ng ulan sa labas ang maririnig, na tila hinuhugasan ang huling bakas ng dumi na iniwan ni Bella. Tagumpay. Ang salitang iyon ay matamis na parang alak sa kanyang panlasa. Nakangiti, pumasok si Veronica sa opisina ni Marco. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, isang bote ng mamahaling whiskey ang tanging kasama. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at pighati. Perpekto. Kuya, malambing niyang sabi, nilapitan ito at marahang hinaplos ang balikat. I'm so sorry. Alam kong napakasakit ng lahat ng ito. Hindi sumagot si Marco. Tumingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Umupo si Veronica sa tapat niya at nagsali ng isa pang baso para sa kapatid. Hayaan mo na muna ang lahat, kuya. Kailangan mong magpahinga. Ako na muna ang bahala sa lahat. Ininom ni Marco ang alak sa isang lagok. Ang pait sa kanyang mukha ay halatang halata. All this time, she was living in my house, laughing, while her father... Hindi nito natapos ang sasabihin. Napasabunot ito sa sariling buhok. Shh! Tapos na, pag-alo ni Veronica. Wala na siya. Protektado na kayo. Protektado na ang mga bata. Hinayaan niyang malunod ang kapatid niya sa alak at sa sarili nitong pighati. At nang sigurado na siyang wala na ito sa tamang pag-iisip, doon na siya kumilos. Kinuha niya ang isang folder na kanina pa niya inihanda. Sa loob nito ay mga ordinaryong papeles, mga resibo, mga bayarin sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng mga ito, nakatago ang isang dokumento, isang special power of attorney, isang papeles na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kontrol sa lahat ng ari-arian at negosyo ng De Villa habang ang CEO ay hindi na sa tamang kondisyon para magdesisyon. Inilapag niya ang folder sa mesa. Kuya, pasensya na sa abala, pero kailangan lang pirmahan ang mga to. Mga usual na bayarin lang sa opisina. Sabi niya sa pinakakaswal na tono. Para hindi na maabala ang pagpapahinga mo, ako na ang mag-aasikaso. Tiningnan ni Marco ang mga papel ng walang interes. Kinuha niya ang ballpen. Hindi na niya binasa. Isa-isa niyang pinirmahan ang bawat pahina. Ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Nang pirmahan niya ang huling papel, ang pinakaimportante sa lahat, napigilan ni Veronica ang kanyang pagngiti. Kinuha niya ang folder. Sige na kuya, magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Iniwan niya si Marco sa dilim at dumiretso sa kanyang silid. Ang unang bahagi ng plano ay tapos na. Ngayon, ang pangalawa naman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang international number. Ilang sandali lang, may sumagot. Good evening. This is Mademoiselle Dubois from Le Jardin Secret International School in Switzerland. Sabi ng boses sa kabilang linya na may French accent. Ngumiti si Veronica.
Good evening. Veronica Davila calling from the Philippines. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. I'm calling to finalize the enrollment of my 4 nephews and niece. Ah, yes, Miss Davila. We have received your preliminary application. 4 children, correct? Correct. Sabi ni Veronica habang nakatingin sa labas ng bintana sa malakas pa ring ulan. I want to expedite the process. I want them here as soon as possible. The tuition and all other fees are not an issue. I will wire the payment tomorrow morning. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Veronica ay nasa tuktok siya ng mundo. Wala nang sagabal. Si Marco ay nasa palad na niya. At ang mga bata, ang mga buhay na alaala ni Lara ay malapit nang mawala. Naglakad siya papunta sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok. Ang dating silid ni Marco at Lara. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mga gamit, ang mga libro. Lumapit siya sa isang malaking larawan ni Lara na nakasabit sa dingding. Ang ngiti nito ay tila nanguuyam. Ngumisi si Veronica sa larawan. Lagi na lang ikaw, di ba? Bulong niya. Ikaw ang prinsesa. Ikaw ang mahal. At ako? Ako lang ang kapatid. Ang anino mo. Hinaplos niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng picture frame. Pero tingnan mo ngayon, Lara. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng tagumpay. Nasaan ka na? At nasaan ako? Ang asawa mo, sa akin na siya nakadepende. Ang mga anak mo, malapit nang mawala. At ang yaman mo, humalakak siya ng mahina. Sa wakas, akin na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagbubunyi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang lokal na numero. Ang pangalan ng eskwelahan ng mga bata. Nagtaka siya, ngunit sinagot pa rin niya ito. Hello! Isang boses na natataranta ang naririnig niya sa kabilang linya. Ang boses ng school nurse. Ma'am Veronica? Ma'am Veronica, kailangan ninyong pumunta dito ngayon din. Bakit? Anong nangyayari? Inis na tanong ni Veronica. Ang mga sumunod na salita ng nurse ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang perpektong panaginip. Ma'am Veronica, si Lia po. Inatake sa puso si Lia. Ang bote ng whiskey ay bumagsak mula sa kamay ni Marco. Ang tunog ng nabasag na salamin at ang malakas na amoy ng alak ay pumuno sa silid. Ngunit hindi niya ito narinig. Hindi niya ito naamoy. Ang tanging narinig niya ay ang mga salita ni Veronica. Mga salitang humiwa sa kanyang lasing na isipan na parang isang matalim na kutsilyo. Inatake sa puso si Lia. Parang isang timba ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanya. Ang galit, ang pighati, ang alak, lahat ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang dalisay at nakakaparalisang takot. Saan? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig habang mabilis siyang tumatayo. Ang kanyang pagkahilo ay nawala na. Sa school, dinala na siya sa St. Luke's. Sagot ni Veronica, na halatang natataranta na rin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Kumaripas siya ng takbo palabas ng opisina, pababa ng hagdanan, at palabas ng bahay. Ang ulan ay malakas pa rin, ngunit hindi niya ito ininda. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa madulas na kalsada. Ang kanyang puso ay nakikipagkarera sa mga wiper ng sasakyan. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalos sa patak ng ulan sa kanyang windshield. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Lia, ang kanyang bunso, ang pinakamahina sa lahat. Nang makarating siya sa ospital, tumakbo siya papasok, basang-basa. Hindi na pinansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Lia Davila. Sigaw niya sa information desk. Itinuro siya ng nurse sa pediatric ICU. Bumigat ang bawat hakbang niya habang papalapit siya.
Sa labas ng salaming pader ng ICU, nakita niya ang kanyang 3 anak. Si Leo ay nakasuntok sa pader, umiiyak ng walang tunog. Si Gabby ay nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. At si Sofia ay nakatayo lang, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malamig na akusasyon. Nilapitan niya ang salamin. At doon, sa loob ng isang silid na puno ng mga makina, nakita niya si Leah. Ang kanyang munting anghel ay napapaligiran ng mga tubo at wire. May isang oxygen mask na nakatakip sa maliit nitong mukha. Ang balat nito ay maputlang maputla, halos kasing kulay ng puting kumot. Ang tanging gumagalaw ay ang linya sa heart monitor, isang berde at paudlot-udlot na linya na nagsasabing buhay pa ito. Bip, bip, bip. Ang bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Ang boses ay paos. Hindi lumingon sa kanyang mga anak. Walang sumagot. Lumingon siya. Lumapit sa kanya si Sofia. Ang mga mata ay tuyo, ngunit masakit tingnan. Kasalanan mo to, sabi ng bata sa isang mahina, ngunit matatag na boses. Ang mga salita ay hindi pa sigaw, ngunit tumagos ang mga ito sa puso ni Marco na parang isang patalim na yelo. Sofia! Kasalanan mo to. Ulit ni Sofia, mas malakas na ngayon. Pinalayas mo si Ate Bella. Simula noong umalis siya, hindi na kumakain si Leah. Lagi na lang siyang umiiyak sa gabi. Tinatawag niya ang pangalan ni Ate Bella. Napaurong si Marco. Ang mga salita ni Sofia ay parang sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Lumabas ang isang doktor mula sa ICU. Mr. De Villa? Ako nga po. Kamusta ang anak ko? Desperadong tanong ni Marco. Bumuntong hininga ang doktor. Stable for now, pero critical ang kondisyon niya. Her heart is very weak. Bukod sa physical stress, nakikita namin na dumadaan siya sa matinding emotional distress. Mr. De Villa, sa mga pasyenteng tulad ni Leah, ang psychological state nila ay kasing halaga ng gamot. Kung malungkot ang pasyente, kung nawalan siya ng will to live, apektado ang puso niya. Kailangan niya ng inspirasyon para lumaban. Anong kailangan kong gawin, Doc? Tanong ni Marco. Handang gawin ang lahat. Tiningnan siya ng doktor ng may habag. Mayroon po ba siyang hinahanap? May tao po ba siyang gustong makita? Kung minsan, iyon lang ang kailangan nila. Pumasok si Marco sa silid ni Leah. Umupo siya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ng kanyang anak. Napakaliit, napakarupok. Leah, anak, lumaban ka. Bulong niya, ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nandito si Daddy. Hindi kita iiwan. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Ang payapang mukha nito sa gitna ng mga aparato. Kahit sa pagtulog, bakas ang lungkot sa mga labi nito. At pagkatapos, sa gitna ng mahinang tunog ng mga makina, nagsalita si Leah. Hindi nito iminulat ang mga mata, ngunit ang mga labi nito ay gumalaw. Isang salita, isang pangalan na paulit-ulit na binubulong, mahina, na parang isang panalangin. Mama! Bella! Narinig ito ni Marco. Malinaw na malinaw. Hindi Ate Bella gaya ng sinabi ni Sofia kundi Mama Bella. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marco. Sa sandaling iyon, lahat ng galit na naramdaman niya ay naglaho. Ang puot, ang pride, lahat ay natunaw at napalitan ng isang malinaw at nakakabinging katotohanan. Nagkamali siya. Nagkamali siya nang husgahan niya si Bella. Nagkamali siya nang itaboy niya ang nag-iisang tao na nagbigay ng kahit kaunting ngiti sa kanyang mga anak mula nang mamatay si Lara. Nagkamali siya nang hayaan niyang kainin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan at ngayon, ang kinabukasan ng kanyang anak ang nakataya.
Kailangan niya ng inspirasyon para lumaban. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon, alam na niya kung ano o sino ang inspirasyong yon. Tiningnan niya ang kanyang anak na lumalaban para sa buhay nito dahil sa isang kasalanang siya ang may gawa. Desperasyon. Iyon ang naramdaman niya. Isang uri ng desperasyon na nag-aalis ng lahat ng pride at ego. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang pangalan ni Bella sa kanyang contacts. Ngunit wala. Hindi niya kinuha. Hindi niya naisip na kakailanganin niya. Dahil para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Napasuntok siya sa pader sa tabi niya dahil sa frustrasyon. Isip Marco, isip! Bigla may naalala siya. Ang abogado niya. Si Attorney Diaz, siya ang nag-ayos ng kontrata. Dapat ay may record siya. Nanginginig ang mga kamay. Nag-dial siya. Diaz! Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. It's 2 in the morning, Marco. Anong emergency? Hindi pinansin ni Marco ang oras. Ang boses niya ay basag at desperado. Isang tono na hindi pa narinig kailanman ng kanyang abogado. Hanapin mo si Isabela Reyes, utos niya. Sino? Yung babaeng. Naputo lang sasabihin ni Marco. Hindi niya masabing asawa ko. Hindi rin niya masabing katulong. Dahil sa mga sandaling ito, si Bella ay higit pa roon. Siya ang pag-asa. Yung babaeng taga Lucena, hanapin mo siya. I don't care how. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Marco, anong nangyayari? Hindi sumagot si Marco. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kanyang anak. Sa berde, paudlot-udlot na linya sa monitor. Hanapin mo siya. Ulit niya. Ang boses ay halos pabulong na sa desperasyon. Ngayon din, ang mga oras ay dumaan na parang isang mabagal na pagpapahirap. Nakaupo si Marco sa malamig na sahig ng pasilyo sa labas ng ICU. Walang tulog, walang kain. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang itim na kape at ang desperadong pag-asa na may matatanggap siyang balita mula sa kanyang abogado. Bawat beep ng monitor sa loob ng silid ni Leah ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Hindi niya kayang manatili na lang doon, naghihintay. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit ano. Bigla, may naalala siya. Ang sinabi ng nurse sa telepono noon kay Veronica tungkol sa pag-iyak ni Leah, ang paboritong teddy bear ng kanyang anak, si Barnaby. Ang teddy bear na nawala noong araw na sinadyang itago ni Sofia para pagbintangan si Bella. Isang maliit na bagay, marahil ay walang epekto. Ngunit sa puntong ito, kakapit siya kahit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asa. Babalik ako, sabi niya kay Sofia na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Kukunin ko lang si Barnaby. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay mabilis. Ang bahay na iniwan niyang puno ng sigawan at galit ay sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Sa sahig ng kanyang opisina, naroon pa rin ang mga bubog ng nabasag na bote ng whiskey, isang testamento sa kanyang pagkawala sa sarili. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa dating silid ni Lara, ang silid kung saan itinago ang lahat ng alaala at mga laruan ng mga bata. Ang silid ay amoy luma, amoy alaala. Binuksan niya ang isang malaking baul kung saan nakatago ang mga lumang laruan. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik. Mga imahe ni Lara na tumatawa, mga imahe ng mga batang maliliit pa. Masasayang alaala na ngayon ay parang laso na sumusunog sa kanyang puso. Hinalungkat niya ang mga manika at mga robot. At doon, sa ilalim, nakita niya si Barnaby. Ngunit sa ilalim ng teddy bear, may isa pang bagay. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang kahon. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang keepsake box ni Lara. Kinuha niya ito. Alam niyang ito ang pinakatatagong personal na gamit ng kanyang asawa. Hindi niya ito binuksan kailanman mula nang mamatay ito bilang respeto. Ngunit ngayon,
May kung anong nagtulak sa kanya. Marahil ay ang paghahanap ng kahit anong koneksyon sa nakaraan. Marahil ay ang desperasyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip. Sa loob, naroon ang mga sulat niya para kay Lara noong sila'y magkasintahan pa. Mga pinatuyong bulaklak, mga litrato, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit, leather-bound na libro. Ang tala-arawan ni Lara. Nag-atubili siya. Ito ay sagrado, pribado. Ngunit ang kanyang mga kamay ay may sariling isip. Kinuha niya ito. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga lumang laruan, at binuksan ang tala-arawan. Ang sulat kamay ni Lara ay pamilyar at masakit tingnan. Ang mga unang pahina ay puno ng saya, ng pag-ibig, ng mga pangarap para sa kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago ang tono. October 12. Muling nagtalo si Marco at si Papa. Ayaw ni Papa na palawakin pa namin ang negosyo. Sabi niya, masyado daw kaming nagiging makasarili ni Marco. Nasasaktan ako kapag nakikita kong sinisigawan niya ang asawa ko. November 3. Bakit ganon si Veronica? Tuwing masaya kami ni Marco, laging may ginagawa siyang paraan para sirain iyon. Kanina, sinabi niya sa akin na nakita niyang may kasamang ibang babae si Marco. Alam kong hindi totoo, pero bakit kailangan niyang gawin yon? Para saan? Ang bawat salita ay isang hiwa sa puso ni Marco. Ang mga bagay na hindi sinasabi ni Lara sa kanya noon dahil ayaw nitong maging sanhi ng gulo. Ang mga sakit na kinimkim nito mag-isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nililipat niya ang pahina patungo sa mga huling entry. Ang huling pahina. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente. February 8. Hindi ko na kaya ang bahay na ito. Kanina, sa library, narinig ko silang nag-uusap. Si Papa at si Veronica. Akala nila tulog na ako. Sabi ni Papa, kailangan daw akong turuan ng leksyon. Masyado na raw akong nagiging impluwensyal kay Marco. Naaagaw ko na raw ang atensyon ng anak niya mula sa pamilya. Napahinto sa paghinga si Marco. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabagal na parang nagyayelo. Narinig ko ang sinabi ni Veronica. Isang mungkahi, isang nakakatakot na mungkahi. Papa, kung gusto mo siyang matakot, bakit hindi mo subukang pakialaman ang preno ng kotse niya? Isang maliit na sira lang para magkaroon siya ng minor accident, para matakot siya, para bumalik siya sa pagiging sunod-sunuran. Bumagsak ang tala-arawan mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Hindi totoo to. Pinilit niyang pulutin muli ang tala-arawan, ang kanyang mga mata ay desperadong binabasa ang mga huling salita. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ang huling talata. Sinabi ni Veronica na yun lang ang paraan para bumalik sa kanya ang atensyon mo, Marco. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin sa silid ay nawala. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi napighati. Ito ay isang bagay na mas madilim, mas malamig. Ang aksidente, ang pagkawala ni Lara. Hindi yon isang aksidente, isa yung pagpatay. At ang mga may sala ay ang sarili niyang ama at ang kapatid niya. Ang babaeng nag-abot sa kanya ng folder kanina. Ang babaeng nagtanim ng pagdududa sa isip niya. Ang babaeng sumira sa buhay niya 2 beses. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit hindi sa kahinaan. Sa galit. Isang dalisay, nagyayelong galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Dinampot niya ang tala-arawan. Hawak niya ito na parang isang armas. Ang mukha niya, na kanina lang ay puno ng desperasyon, ay nagbago. Wala nang luha, wala nang pagsisisi. Ang mukha niya ay naging isang maskara ng bakal. Hindi na ito ang mukha ng isang amang nagdadalamhati. Ito ang mukha ng isang tagahukom. Tampeko. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang unang bumati kay Bella pagkagising niya.
Dahan-dahan siyang bumangon mula sa isang manipis na banig sa sahig. Nasa isang maliit at masikip na kwartong paupahan sila sa isang sulok ng Maynila. Ito ang kanlungan nila ng kanyang ama matapos siyang itaboy. Sa kabilang bahagi ng kwarto, sa isang lumang papag, umuubo si Mang Lito. Ang tunog ng ubo nito ay mahina at puno ng bigat. Hindi lang bigat ng sakit, kundi bigat ng pagsisisi. "Anak, patawarin mo ako," sabi nito sa pagitan ng pag-ubo. "Dahil sa akin, nagkaganito ang buhay mo." Nilapitan ni Bella ang ama at hinaplos ang likod nito. "Tay, huwag niyo pong isipin yan. Ang mahalaga, magkasama tayo." Ngunit sa loob-loob niya, wasak siya. Ang akusasyon ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. "Ang tatay mo ang pumatay sa asawa ko." Hindi niya kayang paniwalaan, pero ang ebidensyang ipinakita sa kanya, paano kung totoo? Ang bigat ng kasalanang hindi niya ginawa ay unti-unting dumudurog sa kanya. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang yumanig sa kanilang munting silid. Nagkatinginan sila ng kanyang ama, parehong natigilan. Sino ang pupunta sa kanila? Nanginginig na lumapit si Bella sa pinto. Sino yan?" Walang sumagot. Kumatok ulit ito, mas malakas, mas desperado. Sa kabila ng takot, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa labas, basang-basa pa rin ng ulan mula kagabi. Ang buhok ay magulo, ang mga mata ay namumula at puno ng isang damdaming hindi niya mawari. Si Marco de Villa, ang unang pumasok sa isip ni Bella, ay takot. Naparito ba ito para saktan sila? Agad siyang humarang sa pinto para protektahan ang kanyang ama. "Anong kailangan ninyo?" tanong niya. Ang boses ay matigas kahit nanginginig. Hindi sumagot si Marco. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng sakit. At pagkatapos, sa harap ng marumi nilang pintuan, sa gitna ng isang eskinita sa Maynila, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumuhod ito. Sa putikan, sa harap niya, ang makapangyarihang CEO na nagtaboy sa kanya ay nakaluhod na parang isang pulubi. "Bella, patawarin mo ako," sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Kasalanan ko ang lahat." Natulala si Bella. Hindi siya makapagsalita. "Hindi ang tatay mo ang may kasalanan." Pagpapatuloy ni Marco, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa patak ng ulan. "Ang tatay ko at si Veronica, sila ang may plano ng lahat." Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa tala-arawan, ang tungkol sa totoong nangyari sa aksidente, ang tungkol sa kasinungalingan ni Veronica. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan. Tumingin si Marco kay Mang Lito na nakaupo sa papag, nakikinig, umiiyak. "At sa inyo po, Mang Lito, patawarin niyo po ako. Ginamit nila kayo. Ginamit namin kayo. Patawad." Ang isip ni Bella ay gulong-gulo. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Ngunit ang sakit na dulot ng pagtataboy sa kanya ay sariwa pa. Bakit? Bakit ngayon lang?" tanong niya. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ang mukha ni Marco ay lalong napuno ng sakit. "Dahil kay Lia," sabi nito. "Si Lia, nasa ospital siya. Inatake siya sa puso." Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit ni Bella. Napalitan ito ng purong takot. "Ano? Kamusta siya?" "Kritikal ang lagay niya," sagot ni Marco. Ang desperasyon ay bumalik sa kanyang boses. "At hinahanap ka niya, Bella. Ikaw ang tinatawag niya. Mama Bella, ikaw lang ang kailangan niya. Parang awa mo na. Bumalik ka na. Hindi para sa akin, para kay Lia." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal niya para sa batang iyon ay mas malakas. Tumango siya.
Mabilis ang biyahe pabalik sa St. Luke's. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Pagdating nila sa ospital, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Si Veronica ay naroon sa tapat ng ICU, galit na nakikipagtalo sa mga doktor at nurse. Hawak nito ang isang dokumento. Hindi niyo naiintindihan. Ako ang legal guardian ngayon. Mayroon akong special power of attorney na pinirmahan ni Marco. May karapatan akong ilipat ang pasyente. Sigaw nito. Sina Leo, Sofia at Gabi ay nasa isang sulok. Takot na takot. Hindi ka alis kasama ang anak ko, Veronica. Ang boses ni Marco ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay malamig at matalim na parang yelo. Napahinto ang lahat. Napalingon si Veronica, nagulat. Ngunit nang makita niya si Bella sa likod ni Marco, ang gulat niya ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Oh, look what the cat dragged in. Nagmamakaawa ka na ba sa basura para tulungan ka, kuya? Naglakad si Marco palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. May pinirmahan nga ako, sabi niya. Pero meron din akong isang dokumentong mas matimbang. Itinaas niya ang isang bagay, ang luma at leather-bound na talaarawan ni Lara. Nawala ang ngiti sa mukha ni Veronica. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Mabilis nitong sabi. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, sa harap ng mga doktor, ng mga nurse, at ng sarili niyang mga anak, binuksan niya ang talaarawan sa huling pahina at nagsimulang magbasa. Narinig ko ang sinabi ni Veronica. Papa, kung gusto mo siyang matakot, bakit hindi mo subukang pakialaman ang preno ng kotse niya? Itigil mo yan, sigaw ni Veronica. Sinusubukang agawin ang talaarawan. Ngunit nagpatuloy si Marco. Ang boses ay lumalakas sa bawat salita. Sinabi ni Veronica na iyon lang ang paraan para bumalik sa kanya ang atensyon mo, Marco. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Isinara ni Marco ang talaarawan. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakabibingi. Sinungaling! Desperadong sigaw ni Veronica. Gawa-gawa mo lang yan. Wala kang pruweba. Siya ang pruweba. Sabi ni Marco, itinuro ang talaarawan. At ang mga anak ko na niloloko mo, sila ang mga testigo. Tumingin si Veronica sa mga bata. Si Leo ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Si Sofia ay umiiyak na. Doon na gumuho ang lahat para kay Veronica. Wala na ang pagpapanggap. Wala na ang kontrol. Kasalanan niya yon. Sigaw niya. Itinuro ang larawan ni Lara sa isipan ng lahat. Lagi na lang siya. Inagaw niya ang lahat sa akin. Pati ikaw. Inagaw ka niya sa akin, Marco. Security! Kalmadong sabi ni Marco. 2 guard ang mabilis na lumapit. Hindi pa tayo tapos, Marco. Hindi! Sigaw ni Veronica habang kinakaladkad siya palayo. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat. Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina habang papalayo siya sa pasilyo. Nang sa wakas ay tumahimik na, ang lahat ay nakatingin kay Bella. Lumapit si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at sakit. Marahan itong itinuro ang pinto ng ICU. Huminga ng malalim si Bella at pumasok sa silid. Ang tunog ng heart monitor, ang tanging maririnig. Lumapit siya sa kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Leah. Mainit ito. Dahan-dahan na parang sa isang panaginip, dumilat ang mga mata ng bata. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nangungusap. At pagkatapos, isang halos hindi marinig na salita ang lumabas sa mga labi nito. Mama, lumipas ang 6 na buwan. Ang tunog sa mansyon ng mga De Villa ay nag-iba na. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak. Ang malamig na marmol na sahig ay tila uminit na dahil sa mga yabag ng mga batang masayang naghahabulan. Nakatayo si Marco sa may bintana. Pinagmamasdan ang hardin. Nandoon si Bella,
Tinutulungan si Gabby na magtanim ng isang maliit na sunflower. Si Leah, na ngayon ay malusog at maliksing-maliksi na, ay tumatawa habang dinidiligan ang halaman. Isang himala. Ang sabi ng mga doktor, ang mabilis na paggaling ni Leah ay isang himala. Ngunit alam ni Marco ang totoo. Hindi yon himala. Pag-ibig iyon. Ang pag-ibig na dala ni Bella ang naghilom hindi lang sa puso ni Leah, kundi sa puso nilang lahat. Matapos ang insidente sa ospital, maraming nagbago. Si Veronica ay tuluyan ng inalis sa pamilya. Ibinenta ni Marco ang shares nito sa kumpanya at ibinigay ang pera sa isang charity foundation sa pangalan ni Lara. Wala na siyang narinig mula rito at mas mabuti na yon. Ang kanyang ama naman ay sumuko sa mga pulis. Sa huli, pinili nitong harapin ang kanyang kasalanan. Dinadalaw pa rin siya ni Marco sa kulungan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpapatawad. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa pagitan nila ni Bella. Sir Marco, handa na po ang merienda. Napalingon siya. Nakatayo si Bella sa may pintuan, nakangiti. Ang tawag pa rin nito sa kanya ay, Sir Marco. Isang paalala ng kanilang pinagmulan. Isang paalala na mayroon pa silang kailangang ayusin. Lumapit siya rito. Bella, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Marco na lang. Ngumiti lang ito. Pasensya na po. Mahirap baguhin ang nakasanayan. Ang kontrata. Ang kasunduan na nagsimula ng lahat. Nakatago pa rin yon sa isang drawer sa kanyang opisina. Isang piraso ng papel na nagbigkis sa kanila. Ngunit ngayon ay isa na lang itong tanikala na pumipigil sa kanila para tuluyang maging malaya. Bella, sabi niya, hinawakan nito ang kamay. May gusto akong puntahan natin. Nagulat si Bella nang dalhin siya ni Marco sa tabing dagat. Ang parehong beach kung saan madalas dalhin noon ni Lara ang mga bata. Ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel at rosas. Bakit po tayo nandito? Tanong niya. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang pamilyar na papel, nakatupi. Ang kontrata. Ito ang nagsimula ng lahat, sabi ni Marco. Isang kasunduan, isang transaksyon. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang damdaming nagpakabog sa kanyang dibdib. Gusto kong tapusin na ang kasunduang ito, Bella. Parang may humaplos na malamig na hangin sa puso ni Bella. Tatapusin na? Ibig sabihin, alis na siya? Nakita ni Marco ang takot sa kanyang mga mata. Mabilis itong umiling. Tatapusin ko ito, paglilinaw ni Marco. Dahil gusto kong magsimula ng bago. Isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi nakasulat sa papel. Dahan-dahan, pinunit ni Marco ang kontrata. Ang mga piraso ay nilipad ng hangin patungo sa dagat. At pagkatapos, sa harap ng papalubog na araw, lumuhod si Marco sa buhanginan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagsisisi. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. Isabella Reyes, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi na kita itatanong kung gusto mong maging ina ng mga anak ko. Dahil matagal mo nang ginagampanan yon. Hindi na rin kita aalukin ng yaman. Dahil alam kong hindi iyon ang habol mo. Huminga ito ng malalim. Ang tanging maiaalok ko sa'yo ay ang puso ko. Isang pusong basag. Isang pusong nasaktan. Pero isang pusong natutong umibig muli. Dahil sa'yo. Bella, pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nagmamakaawa. Will you marry me? This time for real? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa pisngi ni Bella. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit.
At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, hinalikan siya ni Marco de Villa. Isang halik na nagpuno sa lahat ng pagkukulang, isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Mula sa di kalayuan, sa likod ng mga puno ng niyog, 4 na maliliit na anino ang lumabas, sumisigaw at nagpapalakpakan. "Huli kayo!" sigaw ni Leo. Pero sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang labi. "Sabi ko na nga ba eh," tuwang-tuwang sabi ni Gabi. Si Sofia ay tahimik lang na nakangiti at si Lia ay tumakbo palapit sa kanila. "Yehey! Magkakaroon na ako ng totoong mama," binuhat ni Marco si Lia. Niyakap naman ni Bella sina Leo, Sofia at Gabi. 6 sila, magkakasama, isang bilog ng pagmamahalan. Gabi na nang makabalik sila sa mansyon. Si Mang Lito, na ngayon ay nakatira na sa kanila, ang sumalubong na may ngiti. Sa hapagkainan, ang dating mahaba at malungkot na mesa ay puno na ngayon ng buhay. Puno ng tawanan. Puno ng kwentuhan. Umupo si Marco sa tabi ni Bella. Sa ilalim ng mesa, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Mahal kita," bulong ni Marco. Sapat lang para marinig niya. Tumingin si Bella sa kanya, sa mga anak nila sa pamilya na hindi niya inaasahan, ngunit buong puso niyang tinanggap. Ang puso niya ay puno. Umaapaw sa pasasalamat. Ngumiti siya, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. "Mahal din kita." At dito po nagtatapos ang makulay at puno ng pagsubok na kwento ni na Marco at Bella. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa bawat tawa, sa bawat luha, at sa bawat sandali ng kilig sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang madala sa mga emosyon ng aking mga karakter. Nasaktan ako para kay Bella sa bawat paghamak na kanyang tinanggap at naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Marco. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-asa sa bawat maliit na kabutihan na kanilang natuklasan sa isa't isa. Ang kwento ni Bella at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ipinakita rin nito na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig at pag-aarugang inilalaan natin para sa isa't isa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobe. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula kina Bella, Marco, at sa 4 na bata? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment ang inyong mga nararamdaman sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwentong magpapakilig at magpapaiyak sa ating lahat. Nagmamahal, Love Kilig TV.